Masipag ka naman, pero bakit tila hindi ka pa rin umaasenso? Pero bakit hindi iyon ang realidad? Bakit marami sa atin ang halos ibigay na ang buong buhay sa trabaho? Pero hanggang na ngayon, nakalutang pa rin sa utang, walang savings, at paulit-ulit na gumigising na walang kasiguraduhan ng kinabukasan? Ang sakit tanggapin, pero kailangan mong marinig ito. Ang sobrang sipag ay hindi katas ng tagumpay. Ito ay mabilis na daan patungo sa burnout. Sa videong ito, hindi ko sasabihin sa'yo ang mga lumang payo na paulit-ulit mong naririnig tulad ng magtipid ka o gumawa ka ng budget. Sasabihin ko sa'yo ang apat na psychological traps at hidden strategic mistakes na pumipigil sa mga masisipag na tao para tunay na umasenso. Siguraduhin mong tatapusin mo ang videong ito upang mabago ang pananaw mo sa pinansyal. Unang dahilan, ang trap ng busyness versus leverage. Naniniwala ang marami na kapag pagod ka sa pag-uwi sa gabi, ibig sabihin ay naging productive ang araw mo. Ito ang tinatawag na hard work paradox. The truth is, ang sipag ay fuel lamang. Ang sasakyan at ang kalsadang tinatahak mo ang nagdidikta kung gaano kalayo ang mararating mo. Isipin mo ang dalawang tao. Ang unang tao ay gumagamit ng piko para maghukay ng lupa sa loob ng 8 oras. Ang ikalawang tao naman ay gumagamit ng heavy machinery at naghuhukay sa loob ng 10 minuto. Sino ang mas napagod? Ang unang tao. Sino ang nakagawa ng mas malaking resulta? Ang ikalawang tao. Ito ang tinatawag natin na financial leverage. Kapag ang kita mo ay nakadepende lamang sa oras at lakas ng katawan mo, mayroon kang tinatawag na income ceiling o limitasyon sa iyong kita. Mayroon lamang 24 hours sa isang araw. Kahit gaano ka kasipag, hindi mo kayang lumampas doon. Ang mga taong tunay na umaasenso ay hindi lang nagtatrabaho gamit ang muscles o oras. Nagtatrabaho sila para bumuo ng mga assets, systems at skills na gumagana kahit natutulog sila. Kung ang kasipagan mo ngayon ay hindi nagtatayo ng isang sistema na magpapalaya sa oras mo sa hinaharap, nagtatrabaho ka lang para mabuhay ngayon, hindi para umasenso bukas. Ikalawang dahilan, binabayaran ka sa halaga ng skill mo, hindi sa dami ng pawis mo. Ito ang pinakamasakit na realidad sa market. Ang mundo ay hindi nagbabayad batay sa kung gaano ka kabait o kung gaano ka kasipag. Ang mundo ay nagbabayad batay sa kung gaano kahirap palitan ang kakayahan mo. Kung ang ginagawa mo sa araw-araw ay kayang matutunan ng kahit sinong tao sa loob lamang ng 2 linggo, ang ibig sabihin noon, mababa ang iyong replaceability value. Kahit magtrabaho ka ng 24 na oras, ang presyo ng oras mo ay mananatiling mababa dahil madali kang palitan. Oh no! Para umasenso, kailangan mong lumipat mula sa low-value execution patungo sa high-value skills. Ano ang mga halimbawa ng high-value skills? Ito ang mga kakayahang tulad ng complex problem solving, strategic negotiation, digital system architecture, at high-ticket sales. Ito ang mga skills na hindi agad napapalitan ng artificial intelligence o ng murang lakas paggawa. Huwag mong dagdagan ang oras ng pagtatrabaho mo sa isang mababang halaga na trabaho. Instead, maglaan ka ng oras araw-araw para mag-aral ng skill na magpapataas sa halaga ng bawat oras mo. Ikatlong dahilan, scarcity mindset at ang pagkaubos ng cognitive bandwidth. Bakit ang mga masisipag na tao ay madalas gumawa ng maling desisyon sa pera? Sa larangan ng psychology, may tinatawag na bandwidth tax. Kapag ang buong isip mo ay nakatutok sa araw-araw na pag-survive, kung paano babayaran ng renta, kung paano kasya ang baon, at kung paano makakasurvive hanggang sa susunod na katapusan, ang utak mo ay nawawalan ng espasyo para sa long-term planning. Ang utak ng taong laging stressed sa pera ay nasa survival mode. Kapag nasa survival mode ka, ang mga desisyon mo ay nakatutok lang sa panandali ang ginhawa o panandali ang solusyon. Dito pumapasok ang mga maling utang, maling investments, at pagbili ng mga bagay na nagbibigay ng panandali ang ligaya para lang makatakas sa stress. Ang sipag mo ay kinakain ng daily survival. Para makalabas dito, kailangan mong ihinto ang pagiging reactive. Kailangan mong maglaan ng oras, kahit kalahating oras araw-araw, para lang mag-isip ng malinaw at gumawa ng plano para sa susunod na 5 taon, hindi lang para sa susunod na 5 araw.
Ikaapat na dahilan, ang paligid at ang yayakapin mong identity. Minsan, ang pumipigil sa'yo ay hindi ang kawalan ng sipag, kundi ang standards ng mga taong nakapaligid sa'yo. May tinatawag na grab mentality trap. Pero hindi lang ito tungkol sa mga taong hihilahin ka pababa. Ito rin ay tungkol sa tinatawag na comfortable mediocrity. Kung ang mga kasama mo araw-araw ay kontento na sa sapat lang, balang araw, ang pamantayan mo sa buhay ay bababa rin sa antas nila. Ang kasipagan mo ay maaabsorb ng kanilang mababang pangarap. Ang tunay na pag-asenso ay nangangailangan ng pagbabago sa iyong identity. Hindi sapat na sabihin mong, masipag akong manggagawa. Kailangan mong simulang isipin na, ako ay isang taong nagtatayo ng wealth at nagpapatakbo ng sarili kong buhay. Kapag binago mo ang tingin mo sa sarili mo, mag-iiba ang mga desisyong gagawin mo araw-araw. Magiging mas pinipili mo ang mga pagkakataong may malaking posibilidad na magpabago sa buhay mo kaysa sa mga bagay na nakasanayan mo na pero wala namang patutunguhan. Ang pag-asenso ay hindi usapin kung gaano kabigat ang binubuhat mo ngayon. Ito ay usapin kung saan nakatutok ang lakas at oras mo. Huwag mong itigil ang pagiging masipag. Ang sipag ay isang magandang katangian. Subalit simula ngayon, idagdag mo ang strategy, high-value skills, at leverage. Tandaan mo, ang layunin ng buhay ay hindi ang magtrabaho ng magtrabaho hanggang sa mawalan ka ng lakas. Ang layunin ay ang gumawa ng halaga na magbibigay sa iyo ng kalayaan. Kung ang videong ito ay nagbigay sa iyo ng bagong pananaw, i-like mo ang videong ito at i-share mo sa isang taong kilala mong napakasipag pero nahihirapan pa ring umasenso. Mag-subscribe ka rin sa channel na ito para sa iba pang mga babagong pananaw sa negosyo, pera, at personal growth. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.